Gansa, oh, ang galing oh. Oh. Ang galing. Oh, pati natin ito ay malakas mangitlog, no? Oh, ayan, yung itlog nila. Ito naman niya. So, ayan yung kanilang pagkain dito, oh. Magandang araw po dito sa bukid. Tuwing hapon din kami nagiging busy dito. So, dahil ang mga alaga natin, nagsiuwian na rin yung mga manok. Pre-range yung mga manok namin. No, na tuwing tanghali, after nilang kumain sa umaga, sila din ay pumupunta doon sa iba-ibang lugar dito sa mga damuhan. Tapos tuwing hapon naman, ay nandito na naman silang ulit. No? At ito, may dala-dala na naman tayong pakain sa mga alaga. At doon din sa kabila, yung mga kambing na may pupuntahan ko rin. Papaayusin natin yung kanilang kulungan, no? Kailangan malinis lagi dahil ayun yung prone din ng mga kambing natin sa sakit kapag nahayaan natin sila dyan. Ayun na, may kalapati pa dito. Kalapati ng pinsang ko nasa taas. Oh. Yan. Tapos nandito rin naman yung mga pabo namin na uwi na sila sa ganitong oras. Ayan sila. So ayan, bibigyan natin sila ng mais. Yung iba naman ay hindi pa nakauwi siguro sa ganitong oras. So mais ang pakain natin sa kanila ngayon. Yan, yellow corn. Madalas naman ang pinakain nitong mga alaga natin, yung mga damo-damo, mga insects dun sa labas nitong net nila, kasi pinapakawalan natin sila, no? Marami silang mga nakakain dito. Ayan, halatang gutom oh, kasi malakas sila kumain ngayon. Ayan, yellow corn ang pagkain natin dahil ngayon ang mga alaga naman natin ay nakakain din ng iba-ibang pagkain sa paligid. Lalo na ngayon yung star apple natin dyan ay kasagsagan ng paghihinog. Yung mga overripe dyan, ang alaglag, kinakain din nila. So ayan, yung mga yellow corn natin malakas sila kumain. Ito mga sisiw, kinakain na rin ito ng bigas. May bigas ito kasi hindi nila kayang kainin ang mga ganitong buong mga yellow corn. No, buo-buo itong yellow corn natin. Pero pwede rin ito ipakrak, no? Mas maliit. Pero since ganito, mga breeders naman yung alaga natin, malalaki na. So kayang-kaya na itong mga yellow corn na ibigay natin. So, napakalaking tipid din itong mga yellow corn na to. Lalo natin, ang mga alaga din natin ito ay malakas mangitlog, no? Dahil lamang sa yellow corn natin. Ayan. Napakalakas nilang kumain. O yung pabo natin, nandyan din, gansa. No? Yung sa loob, mukhang gutom na gutom palatis sila. Minsan kaninang umaga o sa ibang araw, naglalagay tayo dito ng yellow corn, halos hindi pinapansin, no? Dahil busog. Pero ngayon mukhang halatang gutom na ito. Kasi tulad dyan sa loob, mabilis silang nauubos. Ito sila, nahati ito. May mga manok tayo dito sa kabilang side. Ito, may mga sisiw. Marami dito may mga sisiw. Yung iba naman, yung mga pabo, mga gansa, nandun naman. Doon sa likod naman banda yung kanilang pinaka-arranging area. No, doon sa unahan, andyan yung kanilang mga damuhan. Doon sila pumupunta sa mga damuhan na yun. Ayan, napakalakas silang kumain ngayon ng yellow corn. Itong iba, nakakain na to kanina. So ayan. Ayan na, napakalakas kumain. At dito naman sa loob, marami na rin tayong mga nangitlog dito ng mga pabo at mga manok. So, dahil lamang sa pagbibigay natin ng yellow corn at naka-free-range yung mga alaga natin. So, ayan. Tapos dito may kambing din tayo dito. So magnanay kambing, nandito sila. Ibang kambing naman, doon papasyalan natin mamaya. Di ko alam kung nakauwi na yung iba. Kasi linisin pa natin yung bahay ng mga kambing. Tsaka yung mga kalabaw nandito din. May kalabaw din si Papa ditong alaga. So inyong ating baby kambing dito. Yan si Jano. January siya pinanganak, kaya siya si Jano. Ayan, kaya lang inaaway siya minsan itong gansa. Oh, ang galing oh. Oh. Ang galing. Oh, ang galing ang ating kambing. Plano ko sana purgahin to, kaya lang nakita ko malakas na siya. So tingin ko ipalaki-lakihin ko muna siya bago purgahin ulit. Napakalakas ng ating baby kambing. So ito, nakahiwalay muna ito. Binukod natin doon sa ibang mga kambing namin. Dahil yung iba nandun kasama niya, kasama nung mga malalaking kambing natin yung mga baboy. So ito, hindi ko siya pwedeng isama kasi dati hinabol siya ng mga baboy. Kaya inilabas ko siya. Ayan oh, bait yan. Ay, mabait na, cute pa. May lahi na rin ang lunubian nito, kaya yung tinga niya, kita nyo. May paglaro. Yung tinga niya, yan na, mahahaba na yung tinga niya. Yan si Jano, ang magaling nating kambing. Madalas dito, pagka malaki na to, pang breed itong ganitong klaseng kambing, dahil ngayon maganda na yung lahi niya.
Yan, yung tenga niya ayan o, ang haba ng tenga niya. No, may lahi siyang Anglo-Nubian. Yung tatay niya kasi may blood ng, malaki ang blood ng Anglo-Nubian. So kaya ganyan siya kakuan, oh. Oh, ang cute, oh. Yan, naglalaro siya mag-isa kasi wala siyang kasabay. So mga susunod pa, bandang May siguro, oh, madagdagan na naman yung mga kambing natin kasi mga anak na rin yung ibang mga inahing kambing natin na buntis sa ngayon. No, so yun yung mga pabo natin, katapos lang nilang kumain. Oh, galing. Ito si Jano, malusog. No, malusog, oh. Oh, galing. Napakagaling niya. Oh. Maliksi, very good. Okay. Minsan din pinapainom ko to ng tiki-tiki. No, yun yung pinang vitamin sa kanya. Tiki-tiki. Oh, pero minsan lang, once a week, mga ganun lang yung ginagawa ko sa kanya, yung tiki-tiki. So napakagaling. Tapos sa feed supplement naman na ginagamit namin sa mga alaga, ayun naman yung King's Vita Plus yung gamit natin. Ayun, so yan, pagkatapos kumain ng mga manok at pabo namin, na pupunta naman yan sila dito. Yung kalabaw naman ngayon sinisilong kasi nagkaubusan ng tubig. Yung mud niya natutuyuan, so yung kalabaw dito muna isinilong sa ilalim nitong star apple, no, itong kay Mito. Yan, buntis na rin itong kalabaw. Tapos yung mga baka naman nandun. Tapos yung mga manok, pabo, nakakalabas sila dyan. No, pumupunta yan sila dun sa mga damo-damo. Doon nakakain din sila ng dagdag pang pagkain dyan, mga insects at marami pang iba. So ayan na, pagkatapos nilang kumain yung nanay, ito yung nanay kambing, o si mami kambing nandito. Ito yung nanay nung kambing natin na yan ang laro kanina. So ayan na. Saka may mga nagalimlim pa yung mga pabo. May mga pabo na nagalimlim dito. Dito tayo. Ang mga pabo, mahilig din sila mga itlog sa mga damo-damo. No, tulad dito, may pabo tayo dito. Dito sa may damuhan na part na ito. Dito nangingitlog ang may mga nangitlog tayong pabo dito. So ayan, oh. Oh, ayan, yung itlog nila. So ang ginawa na lang namin, nilagyan namin ng parang bubong para pag umuulan hindi mabasa ng ulan at hindi masira yung itlog. No, kasi pagka yung pabo, since kung saan saan lang nangingitlog, pag wala itong bubo at umulan, so masisira yung itlog niya. So ayan, antayin lang natin yan mapisa. So doon naman sa unahan, sa kabila dun sa bahay sa loob, meron din doon naglilimlim din. Papa naman ganitong oras busy na rin siya, nagpapainom na rin ng mga baka. So nandito yung mga itlog naman na nilimliman ng mga pabo natin. So ayan, so siya nagalimlim dito, isang pabong to. Yan, pupunta na siya dun sa itlogan niya. Yan, lahat to. Oh, may mga itlog na rin tong. Oh, yan, oh. So, yan yung itlog niya. Oh, naghahalo pala yan. May halong itlog ng manok. Kailangan natin tanggalin itong itlog ng manok. Yan, oh. May itlog ng manok to. Ayan, ito itlog ng manok. Tapos yan, itlog ng pabo. Tapos dito, may itlog din ng pabo. Sige, dyan mo na eh. Yeah. Yan, may mga itlog ng pabo. Yan, hinati ko. Tiksiyam lang sila. So ito, 2, 4, 6, 8. 10 naman itong kabila. Kasi ito, may mga itlog din manok dyan. May mga nagalimlim. Ito, nauna na naglimlim to. Kaya hindi ko siya pwedeng ihalo dyan. Ito, daming itlog, oh. Ewan ko kung mapisa ito lahat. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 13, 14. Yan. Yan, maraming mga itlog. Nangingitlog yung alaga natin. Noong pakain natin, yung binigay natin kanina ay mais. Yung pakain natin since free range naman itong mga alaga natin. Pero pag nakakulong lang to sila, medyo mahirap magpaitlog ng alaga kung halimbawa nakakulong lang sila tapos purong mais ang ibigay kasi kulang pa yung nakuha nila doon sa mais na para makapangitlog sila. So ngayon papunta muna tayo doon sa kabilang kulungan ng kambing. So ito naman yung kulungan ng kambing natin at yan na yung linisin lagi, no? Ito yung nililinisan natin lagi para hindi magkasakit yung kambing natin. No, yun kasi ang pinakamahalaga rin sa kambing, dapat may pabahay sila. Pag maulan, meron silang nauwian. Tapos yung bahay nila dapat malilinis din natin dahil magkukos ng sakit nila yung amoy ng dumi, no, kapag hinahayaan natin yung bahay ng kambing na madumi lang. So dito naman yung wife ko,
ay nagpapakain naman ng baboy. Ayan o. Yan naman yung mga alaga namin baboy dyan. Yan yung mga inahing baboy, no? May barako. Yan, sama-sama yan dyan. May barako kami nilagay. Tsaka ito yung tatay ng kambing kanina, ang Lunubian, no? May blood na siya ng ang Lunubian. Yan, kaya malaki yung kambing natin na yan. So ito yung itsura ng bahay ng kambing kapag di pa nalinis. Yan, madungis-dungis pa. Yung inuman ay naubos na. Yan, kailangan dagdagan. Tsaka meron tayo ditong lagay ng asin, no? Dito dinidilaan dito ng mga kambing natin. So yan yung dagdag minerals din sa kanila, no? So ito, may walis kami dito. Ito lagi naming nililinis din. Kailangan malinis. Malaglag natin yung mga dumi-dumi ng alaga dito, kasi mahirap matulog na madumi, maamoy, no? So yan yung isa sa inaayos natin dito sa bahay ng kambing. Kailangan malinis para makatulog sila ng maayos. So ayan, yan, tatapusin natin yan paglilinis yan sa kabila. Punta man tayo dito. So ayan yung mga baboy, no? Ang putik ng mga baboy namin dahil kumakain yan. Nagapunta yan sila doon sa baba. Sa baba nito meron kasing mud dyan, no? May tubigan na part, so doon nagalublob sila. Dating palayan, kaya ganyan yung kulay ng mga baboy namin, kulay clay. Ayan, ang pakain namin ngayon, kangkong, saka yellow corn, darak, no? Na may konting feeds din yan. Ayan, ito naman yung kambing namin na barako, Minggoy. Nakikisaw-saw din yan dito, nakikisali. Kailang minsan sinusuwag niya itong mga baboy, yun natatakot sa kanya. So yan, mga puti itong baboy, pero ano to, mga upgraded na may mga blood ng native din. Oh, putik pa naman niya. So yan yung kanilang pagkain dito. Oh, malalakas kumain itong mga baboy natin dito. Mga inahing baboy ito, 5 inahing baboy. Tapos pinasok mo na itong isang barako dito ngayon dahil may nagalanding mga baboy din. So para magabuntis na rin itong mga baboy natin dito. Ayan, itong part na to, ito lang yung pinakakainan ng mga alaga namin, no? So mapunta lang sila dito para kumain. Tapos lumalabas sila pag nadumi, no? Tapos pag naliligo naman sila ay doon na part. Tapos dito nagkakain sila ng mga damo dyan. Tapos sila din ay nagabungkal ng lupa, no? Kinakain nila yung mga insects, yung mga earthworms. Yan, kinakain nila mga baboy natin yan. Yan, buntis na itong mga baboy natin dito. Yan, no? So yan, napakalakas nilang kumain. Yan yung mga pinakapagkain nila ngayon, ano? Oh. Ayan, oh. Tangkong, mais, darak na may konting feeds din yan. Pinagsama-sama na namin yung darak, feeds at mais. So, pinaghalo-halo na namin yan. Hinaluan din namin ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Tapos yan na yung ating pinanghalo lagi. Yan yung kanilang, sa tubig nila, yan yung hinahalo natin. Tapos minsan naman kasaba ang binibigay natin dito sa kanila. So yan yung way natin dito sa pag-aalaga ng mga baboy. No, sa mga kambing naman, no, so yun, ito tutuloy ko lang yan mamaya yung paglilinis ng bahay nila. No, tapos yung mga kambing namin nandito rin, yan kasama si Minggoy. Yan si Minggoy na nakikisalo rin dyan sa mga baboy. Tapos yung ibang kambing naman nandito. Yan, nandito silang part. Ito yung mga inahing kambing, no, mga buntis na rin to. Pagka mga anak na to, ililipat natin din to, isasama natin doon sa magnanay kanina. Inihiwalay natin mula dito sa area ng mga baboy. At dito naman, marami pang pagkain din yung mga kambing natin dito, no, dahil ngay madamo din dito. Ayan, no, marami pa ring mga damo. At malawak din itong nilambat namin na to. Nasa ay 2.5 hektarya yung kakainan ng mga alaga natin dito, ng mga damo-damo. So ayan, no, malulusog ang mga kambing natin dito. Ito buntis na rin. Yan, buntis na rin to. Magnanay ito sila. Tapos yung iba naman nating kambing, buntis na rin yan sila. No, puro inahing kambing ito mga nandito. Saka yung isang barako. Pinagsama-sama natin. Ayan, no, busog na busog yung mga kambing natin ngayon. So daming damo na nakakain nila dito. Oh, chow chow. Oh. Yan.
ito malapit-lapit na rin itong mga anak. Ito yung piling ko mo ng mga anak, kasunod yun. Tapos sunod naman itong mga kambing natin nandito. 2, 4, 5. Ito 5 kambing natin nandito. Yan sila yung susunod na mga anak. Buntis na rin ito. Ang tatay ng mga binubuntis nito, ayun na rin si Minggoy, yung ating Anglo-Nubia na kambing. Ayan no. Tapos doon sa bandang yan area na yan, kasama pa rin yan dito sa ating free range area. Bumababa yung mga baboy doon sa yan pinakababa nito. So dyan nandyan yung area na may mud, yung may tubigan kung saan naliligo yung mga baboy. Ayan dito, tingnan mo yung ilalim ng mga damo-damo. Nung nilinis na ay yan, malinis yung ilalim dahil binubungkal ng mga baboy ito. Tapos sa mga kambing naman, ito yung kinakain ng mga kambing, yung mga damo na nandito. Ayan, dyan sa may kawayan sa baba, yan dyan nanggagaling yung mga baboy pag nagligo sila, doon sa baba nito. Pababa kasi yan, may palayan dyan sa unahan. So kaya may mga tubig dyan apart. So yan, medyo malawak din itong nilambat namin. Kaya sa mga alagang kambing, nabubusog at pwede namin ilagay pa rin dito ng medyo matagal sa loob ng ranging area. At sa sunod naman, kapag medyo kumonti na yung pagkain nila dito, pwede namin ilipat na naman to dun sa kabilang side naman, dun sa likod, sa parte naman ng mga pabot manok, dun sila kasama. Mga kambing kasi magaling kasi kumakain ng mga damo. No, actually sa mga alaga namin lahat dito, hindi talaga magastos itong kambing. No, dahil nangingain lamang sila diyan ng mga damo. Unlike sa mga manok, sa mga baboy, kailangan mo pakainin ng umaga at hapon. Ito mga kambing, kailangan mo lamang pakawalan ng maghapon sa labas. Pag uwi nila, busog na sila. So wala ka nang kailangang i-provide ng pagkain, no? Maliban na lamang doon sa mga pampurga or doon sa mga vitamins, no? Yun lang ang ating kahit papano ituloy-tuloy na kailangan ibigay sa mga alaga natin. Ayan, tulad nito, malulusog, purebiyag. Ito purong inahin ito. Isang may-ari lamang ang pinagkuhanan natin itong 5, kaya sila magkasama. Tapos yung mga nandun, yun naman yung existing namin, no? Kasama yung kanina na may anak. Yan yung mga existing namin kambing na dito. Tapos ito yung aming biniling bago, no, na puro babae. Yan, 5 babae. At sana, no, samahan nila tayo dito sa ating pagpaparami sa kanila, nang sa gayon ay mapaparami natin ng gusto itong mga alaga natin dito. At mapapaganda natin lalo itong ating pag-aalaga ng hayop kapag naparami natin sila. Ganon din sa mga baboy, no, plan natin na magparami ng mga inahing baboy dito sa loob ng ranging area. Sana samahan tayo ni Lord sa ating mga plano dito, sa ating mga gagawin. At balang araw ay makita natin na talagang gumagana sana, no. So yun ang ating mga plano dito sa ating pag-aalaga ng hayop. At yun, no, kasabay ng pag-aalaga ng baboy, ng kambing, ay may mga tanim din tayo na dagdag pakain sa kanila. Yung kambing, napier grass, madre de agua, mga saging. Sa mga baboy, ganun din yung saging, napier grass, kumakain din yan sila, kamote, kasaba, at marami pang iba na mga pakain sa kanila. So yun yung mga dagdag namin na pakain dito sa mga alaga naming hayop. So ayun yung aming simpleng pamamaraan din dito, no, tuwing hapon. Ganito yung paulit-ulit nating ginagawa. Sa umaga, ganito rin, nagpapakain ng mga alaga at nag-asikaso sa mga bahayan ng alaga natin, naglilinis. Ito, medyo may space naman yung sahig ng bahay ng kambing natin, pero hindi yan lahat nalalaglag, kaya kailangan pa rin na alalayan ng linis, no, tulad yan, kailangan natin linisin. So ayun, no. At napakadumi nito pagka hindi nililinis. Kaya ang ginagawa ko nito, tuwing minsan umaga nalilinis ko, pero pag busy at tuwing hapon ko nalilinis. Importante pagbalik nila hindi na madumi, na mabawasan na yung mga dumi-dumi. Ayan, oh. Ito ang mga bahay ng kambing namin, no, simple lang din yung aming paraan dito.
Ano lang, mga kawayan ang pinakagamit natin, tapos yung mga existing na mga kahoy na available dito. Yan yung aming mga ginagamit pagdating sa paggawa ng mga bahay ng mga kambing namin. Yan. Tapos kailangan din kasi pag nagpatayo tayo ng bahay ng kambing, no, doon muna tayo sa kaya. No, actually nung una nga, ang bahay ng kambing namin ay nandun sa landahan, yung kuprasan, lutuan ng kupras. Doon muna yung mga kambing namin nung una. Tapos gumawa kami ng bahay. Actually ilang pabahay na kami ng kambing? Isa, dalawa, nakatatlo na tayo pabahay ng kambing. Ito pangatlo na to. No, nung una kasi ang mga kambing namin nadali ng mga asong ligaw. Marami namatayan kami ng mahigit 10 kambing, no? Puro kinagat ng mga asong ligaw. Malayo kasi dati ang bahay ng kambing namin, kaya nadala kami doon. Ang ginawa namin, nagtayo kami ng bahay ng kambing dito sa malapit. Tapos sinayos namin tong ranging area. Yung pinakalambat namin, tinaasan namin yung mga lambat para hindi basta mapasok ng mga aso. Okay lang, may mga nakakapasok pa rin, pero so far naman hindi na naulit yung dati, yung nangyari dati. Lalo na yung bahay ay malapit na. Kasi dati ang bahay ng kambing na nadali ng mga ligaw na aso, doon mismo sa bahay ng kambing nila pinuntahan. At pag tingin na lang namin, doon na nakabulagta na yung maraming kambing namin. So yan, no, iniwan lang din ng aso. Ganun lang ginawa, pinatay nila tapos iniwan lang nila yung kambing namin. So sobrang kawawa. Ayan, no, simpleng linis-linis lang. Importante lang hindi nila na maamoy yung mga dumi nila dito. Ayan, pag sobra namang dumi na, kailangan nito babanlawan ng tubig. So ngayon, ayan muna, simpleng linis lang. Ayan, no. Tapos yung nito, nagre-refill tayo ng tubig nila. Yung tubigan, insula ng laman, nire-refill ko rin to. Ito naman yung tubigan, oh. At medyo madumi na yung tubig. So malakas silang uminom ng tubig dahil din sa asin na nandyan, yung dinidalaan nila, salt leak. So dito ako kumukuha ng tubig. Ay, mga baboy tapos ng kumain. Kaya lang, ang dungis nila. Yun lang. Ayun lang, oh. Dungis pa naman sila. Yan, magkakadungis din tayo rito. Ayun, oh. Ayan, oh. Pagkain lang nito, pero ayan, oh. Oh, hingi pa na pagkain. So ayan. So ayan, oh. So ayan, lalagyan ko na lang itong tubigan. At medyo pahirapan dahil may baboy tayo kasama. Bus. Yan, tapos yung tubig ko. Ayan. Bus! So ayan, oh. Yan lang mahirap pag ganito ka sa loob. Tugi! Ayan. Kasi gusto pa nila manghingi. Mga baboy kasi gutumin. Kahit busog na, kahit marami ka na binibigay na pagkain, nanghihingi pa rin. Ayan. Ayan, buti malis na nalaman nila na ito'y walang pagkain. Yan, tubig. So dito, nilalagay ko lang yung tubig dito. Yeah. Kunti lang lagay ko muna. Ay, okay na yan. Siya, may tubig na dyan. So ayan, o, yan yung ating mga gawain dito. Tapos itong bahay ng kambing, nakabukas na to. Ready na yan, mamaya papasok na lang sila dyan pag sila ay uwi na.
Ayan, tapos ito, inaangat ko tong, may pinto rin kasi dito sa kabila. Para kung ang kambing ay gusto namin pakawalan sa kabilang side naman, ay madali. Net lang yung hinarang natin dito. Ayan, naka-net to. Ayan. So dito, pwedeng pumunta ang kambing dito pag binuksan natin tong net. Tapos isasarado naman yon. So sa ngayon, nandun sila. So yun ang bukas. Pag gusto namin dito na naman sila sa kabila, ito na may bubuksan namin. Tapos yun na may isasara namin. So dito kasi marami rin sila makain. No, yung part na yan, pwede pa nilang puntahan yan hanggang dun sa unahan. No, hanggang dun sa part na yon na may mga kasaba. Eh kapag magulang na yung mga kasaba, pwede rin sila dito. Pero ngayon na medyo maliit pa yung kasaba, hindi mo na tayo nagpapakawala ng maraming kambing dito. Sa ngayon yung munang magnanay na nandun. Ayan. So ngayon pabalik naman ako dito sa may part ng mga pabo at manok. So ito naman yung area ng mga pabo at manok, yung kaninang pinuntahan natin. Tapos dito may mga damo-damo din na kinakain ng mga kambing. At doon, yan yung mga baka naman dyan nakatali, no, dahil bagong tanim pa yung ibang mga niyog. So hindi po pwede rin napakawalan sila dyan. Actually hindi rin nakalambat yan doon. Ang lambat nito hanggang dito lang, net lang, no. So yan yung control lang namin para doon sa kambing, in case na ayaw namin papuntahin doon yung kambing pag pinakawalan dito. Tapos itong mga pabo, gansa. Pero sa ngayon binuksan namin yan para mas maraming nakakain, kasi doon na part maraming mga damo dyan, may mga insects din. Kaya ibang manok namin nandun sa kabilang side na yan. At maging mga kambing natin nandyan din. So ayan yung aming mga kaparaanan din dito sa bukid, no, sa pag-alaga namin ng hayop. At yan, may star apple dito. Yan, pandagdag rin yan. Mga nangalaglag niyan, kinakain ng mga alaga namin dito sa baba. Ayan. So ayun po, no. At nandito na ulit tayo. At ayan, tapos na rin makakain ng mga alaga natin. Yung ibang alaga natin ay lumalabas pa din. So ayan yung ating simpleng pamamaraan dito. Tuwing hapon, ito yung aming buhay, ito yung aming ginagawa. Tuwing umaga, ganun din, no, umaga at hapon. So yan yung ating simpleng buhay dito sa bukid. So ayun po, maraming salamat po muli sa inyo lahat. Happy farming po. Thank you for watching po.